Pinagbintangan siyang magnanakaw matapos ang 14 na taon niyang paninilbihan sa pamilya. Itinaboy, pinahiya at ginawang kriminal sa pamilyang idinuturing niyang sarili. Ngunit dahil sa CCTV footage, mabubunyag ang lahat ng kasinungalingan. Kaya upang ating malaman ang buong kwento ni Liza, pakinggan natin dito lang sa Kigs TV. Sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon, ang buhay ay simple, ngunit puno ng pagsubok. Doon lumaki si Liza, anak ng magsasaka at labandera. Sa bawat umagang malamig at basa ng hamog, makikita siyang naglalakad papunta sa bukid upang tumulong sa ama kahit bata pa siya. Hindi siya ipinanganak sa karangyaan. Hindi niya naranasan ang kaginhawaan. Ang kanyang kabataan ay umiikot sa salitang tiis. Kapag hindi tayo kikilos, walang kakainin bukas, madalas sabihin ng kanyang ina. Kaya sa murang edad, natutunan ni Liza ang bigat ng responsibilidad. Hindi niya natapos ang high school. Sa edad na 18, pinili niyang umalis ng probinsya. Para kay inay, para kay itay. Bulong niya habang sumasakay sa bus papuntang Maynila. Doon nagsimula ang kanyang bagong buhay, isang buhay bilang kasambahay. Sa unang araw niya sa Divilla Residence, halos hindi siya makagalaw. Ang bahay ay hindi lamang malaki, ito ay tila isang mundo na hindi niya pag-aari. Marble floors, malalaking salamin, at mga ilaw na tila pangpalasyo. Hindi niya maintindihan kung paano ito lilinisin. Si Doña Clarisa de Villa ang unang kumausap sa kanya. Liza, dito ka na magtatrabaho. Basta gawin mo lang maayos ang trabaho mo. Magiging maayos ang lahat. Tumango siya. Opo, ma'am. Walang laman ang bulsa niya noon. Walang alam sa lungsod. Ngunit may isang bagay siya, katapatan. At iyon ang ibinigay niya. Araw-araw, siya ang gumigising ng maaga. Siya ang naglilinis ng buong bahay. Siya ang nagluluto, naglalaba, at nag-aalaga sa mga bata. Si Marco at Elise ang mga anak ng pamilya at lumalaking kasama siya. Kapag may takot sila sa gabi, si Liza ang tinatawag. Kapag sila ay may sakit, si Liza ang nag-aalaga. Kapag walang magbabantay, si Liza ang nandoon. Parang nanay ka na namin, Ate Liza, madalas sabihin ni Elise. Ngumiti lang siya dahil sa puso niya, hindi niya lang ito trabaho. Ito ang kanyang pamilya. 14 na taon ang lumipas, walang reklamo, walang kaso, walang pagdududa, hanggang sa isang umagang sisira sa lahat. Liza! Ang sigaw na iyon ay parang kidlat sa buong bahay. Mabilis siyang tumakbo paakyat at ramdam ang kaba kahit hindi pa niya alam ang nangyayari. Pagpasok niya sa kwarto ni Doña Clarisa, tumigil ang kanyang mundo. Bukas ang kabinet, nagkalat ang mga gamit, at ang mga kahon ng alahas ay wala na. Nasaan ang alahas ko? Sigaw ng Doña. Nanlamig si Liza. Ma'am, hindi ko po alam. Wala na lahat ng mga alahas ko. Nanginginig ang boses nito, halong galit at takot. Dumating si Marco, si Elise at si Arturo. At sa isang iglap, si Liza ay napalibutan ng mga tinging hindi na niya nakilala. Walang ibang tao dito kundi ikaw. Malamig na sabi ni Marco. Parang may bumagsak sa dibdib niya. Hindi po ako magnanakaw. Ngunit wala nang nakinig. Dumating ang pulis. Sinuri ang kwarto, nagtanong. At sa gitna ng lahat, isang tanong ang naging hatol. May CCTV ba? Tanong ng pulis. Oo, sagot ni Marco. Ngunit, imbes na tingnan agad, naghintay sila. Nagduda sila. Pinag-uusapan nila. Habang si Liza ay nakaupo sa kusina, tahimik, nanginginig
at unti-unting binabasag ng mga tingin. Narinig niya ang boses ni Elise. Matagal ko nang hindi siya gusto dito. Narinig niya si Marco. Kung siya yan, tapos na ang lahat. 14 na taon, isang iglap, wala na. Dumating ang teknisyan. Tahimik ang buong sala. Ang lahat ay nakatitig sa screen. Si Liza nakaupo sa gilid, nanginginig. Play the footage, sabi ng pulis. Makikita sa screen ang normal na umaga. Si Liza naglilinis, nag-aayos, walang kakaiba. Fast forward, utos nito. Walang nangyayari hanggang sa isang anino. Stop, sabi ng investigador. Napahawak si Liza sa kanyang dibdib. Unti-unting lumapit ang imahe. Isang lalaki. Hindi siya, hindi kasambahay, hindi estranghero, kundi si Ramon? Bulong ni Doña Clarissa, ang kanyang kapatid. Sa CCTV footage, makitang binuksan niya ang kabinet. Ginamit ang susi, kinuha ang kahon ng alahas, at umalis. Parang walang nangyari. Parang hindi niya sinisira ang isang tao. Parang hindi niya winasak ang tiwala. Tahimik ang buong sala matapos makita ang CCTV footage. Parang may humigop ng lahat ng hangin sa loob ng bahay ng De Villa. Si Liza ay nakaupo sa isang sulok. Nanginginig ang mga kamay. Hindi dahil sa takot sa paratan, kundi sa bigat ng katotohanang wala ni isa sa kanila ang nag-iisip na maari siyang inosente. Si Tito Ramon? Mahina ngunit puno ng shock na ulit ni Marco. Hindi makapaniwala si Doña Clarissa. Parang tumigil ang oras sa mukha niya. Isang halo ng pagkabigla at unti-unting pagguho ng tiwala sa sarili niyang pamilya. Hindi niya gagawin yan. Paulit-ulit niyang bulong, pero kahit siya mismo, hindi na makahanap ng depensa. Sa CCTV, malinaw. Si Ramon, kapatid niya, ang pumasok sa silid. Siya ang gumamit ng duplicate key na matagal nang nakalimutan ng lahat. Siya ang kumuha ng kahunang alahas at siya ang lumabas na parang walang nangyari. At si Liza, walang kinalaman. Tahimik lang siyang naglilinis sa ibang bahagi ng bahay, habang ang buong buhay niya ay unti-unting sinisira sa likod niya. Biglang tumayo si Marco. Nasaan si Tito Ramon? Galit niyang sigaw. Tumakbo ang kasambahay palabas upang tawagin ang pulis. Habang lumalalim ang gabi, dumating ang mga otoridad sa bahay sa isang kamag-anak ni Ramon. Doon siya natagpuan, lasing, pagod at halatang kinakain ng sarili niyang konsensya. Sa presento, unti-unti niyang inamin ang lahat. Utang, gambling, desperasyon. Akala ko hindi naman nila mapapansin, sabi niya habang nakayuko. Ngunit hindi pera ang pinakamabigat na ninakaw niya, kundi tiwala. Tiwala at ang buhay ni Liza. Bumalik si Liza sa kusina kinagabihan, tahimik, mag-isa. Habang ang buong pamilya De Villa ay nasa itaas, nagkakagulo, nag-uusap at pilit inaayos ang sirang sitwasyon, siya ay nakaupo lang. Hindi umiiyak ng malakas, kundi tahimik. Yung klase ng sakit na hindi na kailangan ng ingay. Lumapit si Doña Clarissa. Liza? Nanginginig ang boses. Ngunit hindi agad sumagot si Liza. Matagal, bago siya nagsalita. 14 na taon ako dito. May nahon niyang sabi. Hindi ko po iniisip kahit minsan na may ibibigay akong dahilan para pagdududahan niyo. Napayuko si Doña Clarissa. Hindi ko po alam kung ano ang mas masakit. Dagdag ni Liza. Yung ninakawan tayo o yung ako agad ang pinaniwalaan ninyong mangnanakaw? Walang sagot. Dahil alam nilang totoo. At agad namang pumasok si Marco. Liza, sorry.
Napahinto si Liza. Tumingin siya sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang nasa mata niya, kundi pagod. Hindi po sapat ang sorry lang. Kapag ang tiwala na binuo ng 14 na taon ay binura sa loob ng isang araw. Tahimik, masakit, totoo. Kinabukasan, nag-impake si Liza. Dahan-dahan, parang bawat damit ay may bigat ng alaala. Lumapit si Elise. Hindi ka ba talaga magstay? Tumigil si Liza. Kung mananatili ako, mahinahon niyang sabi. Palagi kong maalala yung araw na hindi ninyo ako pinaniwalaan. Napaluha si Elise. Ngunit hindi na bumalik si Liza. Bumaba siya ng hagdan, dahan-dahan. Habang ang buong bahay ay tahimik, walang humarang, walang nagsalita. Dahil alam nilang wala silang karapatang pigilin siya. Paglabas niya ng gate, huminto siya sandali. Tumingin sa bahay na naging buhay niya sa loob ng 14 na taon. Ngunit hindi na siya bumalik. Lumipas ang ilang linggo, ang pamilya de Villa ay nanatiling tahimik. Hindi na tulad ng dati ang bahay. Mas malamig, mas tahimik, mas mabigat. Isang araw, bumalik si Doña Clarisa sa bagong tirahan ni Liza. Tahimik siyang kumatok. Pagbukas ni Liza, nagkatinginan silang dalawa. Walang sigawan, walang eksena, tanging katahimikan. Hindi ko na maibabalik ang ginawa ko, sabi ng Donya. Alam ko po, sagot ni Liza. Pero araw-araw kong iniisip kung paano ko hayaan na siraan ng pagdududa ang taong pinakamatapat sa amin. Sandaling katahimikan hanggang sa nagsalita si Liza. Pinatawad ko na po kayo. Napaluha si Doña Clarisa. Pero hindi ko na po kayang bumalik sa lugar kung saan nawala yung tiwala ko. Tumango ang Donya dahil alam niya tama si Liza. Lumipas ang panahon, si Liza ay nakapagtrabaho sa maliit ngunit maayos na pamilya. Hindi marangya ngunit may respeto, may dignidad, may katahimikan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bahay, napaisip siya. Hindi lahat ng nawawalang tiwala ay naibabalik at hindi lahat ng hustisya ay dumadaan sa pagkakulong. Minsan, ang hustisya ay pag-alis sa lugar na hindi ka pinaniwalaan at ang pinakamalaking tagumpay ay ang muling pagbuo ng sarili pagkatapos kang siraan ng maling akala. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Liza. Sana po ay meron po tayong nakuhang aral dito. At huwag kalimutang mag-like at isubscribe ang ating channel na Kigs TV. God bless us all.